Maligayang pagdating sa at Maya loves melody and message. Kung saan ang tinig ng puso ay may mensahe mula sa Diyos. Ako si Maya Loves. At ngayong gabi, haharap tayo sa isang tanong na hindi basta tanong, kundi tanong na bumubukas ng mata. Kung ang bata ay may sariling kagustuhan, paano siya matututo ng kalooban ng Diyos na may disiplina at may pamalo ng pagbawasto? Ang mundo ay may sariling alok, pero ang Diyos ay may sariling daan. Ang batang hindi tinuturuan ng disiplina ay hindi makikilala ng Diyos. Ang disiplina ay hindi lang salita, kundi may pamalo, may aral, may direksyon. Ang tanong, paano natin itinuro sa bata ang daan ng Diyos kung ang puso niya ay liko sa sarili niyang gusto? Topic: ang disiplina ng Diyos, daan ng bata, hindi sariling gusto. Ang sabi sa aklat ng Diyos, turuan ang bata sa daang dapat niyang lakaran, at pag tumanda siya, hindi siya lilihis dito. Smart question. Ano ang daan na dapat lakaran ng bata? Ang daan ng Diyos. Hindi ang daan ng sarili niyang gusto. Verse 1. Kawikaan, chapter 22, verse 6. Turuan ang bata sa daang dapat niyang lakaran. At pag tumanda siya, hindi siya lilihis dito. Ang batang sinanay sa kalooban ng Diyos ay hindi madaling maligaw. Halimbawa, ang batang sanay sa panalangin ay hindi madaling mahulog sa kasalanan. Verse 2. Kawikaan, chapter 13, verse 24. Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napuot sa anak, ngunit ang nagmamahal ay masagasig sa pagwawasto. Ang pamalo ay hindi para saktan, kundi para ituwid. Halimbawa, ang batang tinuruan ng tama ay hindi natutong magtago ng mali. Verse 3. Hebrew chapter 12, verse 6. Sapagkat ang iniibig ng Diyos ay kanyang dinidisiplina at hinahampas ang bawat tinatanggap bilang anak. Ang disiplina ay tanda ng pag-ibig, hindi ng galit. Halimbawa, ang batang dinidisiplina ng Diyos ay lumalaking may takot sa Kanya. Verse 4. Kawikaan, chapter 29, verse 15. Verse 4. Kawikaan, chapter 29, verse 15. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang iniwan sa sarili ay magdadala ng kahihiyaan. Halimbawa, ang batang walang gabay ay nagiging gabay ng gulo. Verse 5. Isaiah chapter 54, verse 13. Lahat ng inyong anak ay tuturuan ng Diyos,
at ang kapayapaan nila ay magiging malalim. Ang tunay na guro ay ang Diyos, hindi ang tao. Halimbawa, ang batang tinuruan ng Diyos ay hindi natatakot sa kaguluhan ng mundo. Pumunta tayo sa summary. Ang disiplina ay hindi hadlang, kundi hagdan patungo sa kalooban ng Diyos. Ang pamalo ay hindi para saktan, kundi para ituwid ang liko. Ang batang sinasanay sa daan ng Diyos ay hindi madaling mahulog sa sariling niyang kagustuhan. Ang Diyos mismo ang nagtuturo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang tanong ngayon, ikaw ba ay nagtuturo ng daan ng Diyos sa inyong anak? O hinahayaan mo lang siyang maglakad sa sariling landas? Salamat sa pagsama sa akin dito sa My Love's Melody and Message. Kung ikaw ay napaisip, napangiti o napaluha, i-like, i-share at i-subscribe dahil ito ang mensahe ay may himig at ang himig mula sa puso. Ako si My Loves, nagpapasalamat at nagsasabing pagpapalain ka ng Diyos. God bless you all. See you in my next video. Love you. Always pray to God.